is life. This is life. This is life. This is life. This is life. Ano to? Hello mga stories, welcome back sa isang mga content dito sa ating channel ng Mike Stories, no? Ako pala si Mike, no? At yan sa video na ito, sa araw na to, no? Pag-uusapan natin ito ang napaka-trending at wholesome at usap-usapan dito sa Open na talagang napabilis at napasikat nito si Lance. Okay, no? So at diretsahan tayo dito, no? Hindi nakakapagtaka kung bakit siya napansin, no? Pero ang mas malaking usapin dito, no? Di lang kung bakit siya sumikat, kundi paano siya ginamit ng ibang tao para purihin siya habang binabash ng ibang content creators. Kaya sa video na ito, no, babasahin natin yung mga viral posts, ang mga mismong pahayag ni Lance, at pati yung mga ilang comments, ang mga netizens, no? Tapos, after that, no, bibigay ko yung mga opinion ko dito, mga advice ko, at walang paligoy. Okay? So, yan, kung gusto nyo mga ganito, gusto nyo ganitong commentary, no? Reactions, mga real talk content, no? Mabuti pa, huwag niyong patayin, subscribe sa aking channel, sa aking Mike Stories, no? Pindutin nyo ang subscribe button, tapos notification bell, i-like nyo na rin para gumaya nyo, pati na rin. Para magaya mo din i-likes. Alam mo naman, sana all! Charot. Simulan natin mga stories. Ito ang ating Mike Stories. Ngayon, bago tayo dumiretso sa issue, no, kilalanin muna natin na maayos itong si Lance. Sino ba si Lance? Okay? Ang daming-daming nagsusulputan sa kanya ng ang kanyang video, TikTok, Instagram, Facebook, ganyan. Ito kasi yun. Si Luis Ann Nagal, o mas kilalang online bilang si Lance ay isang rising digital content creator na malawak na nakikilala dahil sa kanyang natural, diretsahan, at madaling tandaan ng operating signature na This is life. okay, yun. At simple lang, pero totoo. May identity agad. May branding agad. At hindi siya mukhang pilit. Okay? Ito yung mga social media accounts niya, no? Sa TikTok, ito yung kanyang TikTok accounts, no? So, ang TikTok accounts niya is, this is Lance on TikTok. Nakalikom siya ng 803,000 followers. At ang yung Instagram naman ay 198k followers o 198,000 followers. At ang Facebook account niya ay 3.2 million followers yun sa Facebook. Okay, mga stories. So, kanyang Facebook, kanyang mga social media accounts ni Lance. Ngayon mga stories, no, ang content ni kasi ni Lance ay nakafocus sa wholesome content, informative content, lifestyle content, at mga content na pinaghahalo ng mga facts at light-hearted humor. Kaya siya napapansin ng marami dahil hindi lang siya basta nakakaliw, may laman din ang content niya. So, bukod sa pagiging content creator na si Lance, no, may aktibo siya na nag-aaral bilang veterinary medicine student. Ibig sabihin, binabalansin niya ang pag-aaral at ang paglago ng kanyang online presence. At malaking factor din yan, mga stories. Bakit? Marami ang umahanga sa kanya. Dahil makikita mo na may disiplina, focus, at sariling direksyon ang image niya online. So, ngayon mga stories, ang tanong na marami, bakit nga ba parang ang bilis ng paglaki ng audience ni Lance? Okay? Ano bang meron sa kanya na talagang tumatama sa mga taong ngayon? Ngayon, ito ang mga kanyang mensahe, no, mula sa kanyang
Imperial Patriots. Ito sa Facebook page niya. Itong article na to. Sabi niya, very surprised we shouldn't ask why the content creator like Lance almost grow her followers overnight. Her it's apparent and obvious. And one look at the comment section and the reports by the other creators would reveal why it happened. Ito, she is refreshing to watch. Now, refreshing is the term most people would use, and that's only because the people and content creators around her level and truly the mostly stale, cheap, hype-oriented, and vulgar / obscene. Those, yung mga thirst trap comments, yung mga karamihan doon. The biggest question here is why aren't there an abundance of wholesome content from young female content creators? Ang reason kasi dito, Lance got so many young men head over heels for her is simple simplicity. Not simple as a doll, simple and is unimposing, not forcing attention to any sensuality. No? Long hair, modest clothing, friendly and inviting and helpful. No? This kind of modesty intrigues people and draws attention to personality. And yes, she did mention and she respects the variety of niches in content creation. But from the purely objective view, this is what people are looking for but just can't be seen to find. This is not about algorithm, since you can literally line up every young female content creator and influencer in the good shit, and you know it was never an algorithm problem. There's just not enough people like her. Okay, sa Facebook and other platforms, so algorithms today are different from 10 and 5 years ago. Okay, they give small and unknown creators great chance to be discovered easily, and yet they waste all the opportunity by doing the same things. Unless videos, dancing on TikTok, glamorizing videos, and everything to boost their ego. Lance over beauty from the inner self. Something all the young men today have almost entirely never seen in their generation. Something the young women today have lost and search for quick and easy validation. And no, I am not pulling one woman against another. No, I am shaming low quality and cheap self-obsessed women for years and easily report and nudity I can fight. We don't have to fit anyone together. Take the active step of patrolling thoughts in their own posts and expose them for who they are. It's the body critic, the cheap and sensual movement, and the narcissist, boss, babe content will instantly fade against someone who viewed it from within. Ngayon mga stories na ito na naman ang ating mismong paiyag ni Miss Lance. Okay. This is sa araw na to, no? Hindi ko po alam saan nagsisimula. Sobrang na-appreciate ko po kayong lahat. Maraming salamat po sa suporta nyo, lalo po yung mga panahong nagsisimula pa lang tayo. Thank you rin po sa kind and positive words, reviews mula sa mga content o mga contents natin sa mga ginagawa po natin. Ramdam na ramdam ko po kayo lalong-lalo na ngayon. At dahil po sa mga nababasa ko, medyo napaisip lang din po ako. Ayaw ko sanang matapos ang araw na to nang hindi ko po nasasabi sa iyo na nakakataba man po ng puso ng mga good reviews sa contents natin. Sana po ay iwasan natin ang pagko-compare / mambas sa iba pong content creators. Sa iba-iba po kasi ang niche natin. Mapa-lifestyle man yan, skits, pranks, sports, educational, motivational / inspirational,
at marami pa pong iba. May kanya-kanya pong pagkakalinlangan at bawat isa at pinaghirapan po nila yan. At sumusuporta rin po ako sa iba't ibang content creators natin as long as wala kaming natatapakang tao. Sa totoo lang po, hindi po talaga madali ang umisip ng content. Mag-shoot, mag-edit, at mas mahirap pong may kukumpara. Okay? Kung hindi mo dahil sa kanila, no, baka wala rin po siguro ako dito ngayon. We stand in the shoulders of the giants. Yan ang sabi ni Robert Hooke. So sila po ang mga nauna at sila rin po ang dahilan kung bakit ganito na lang natin tangkilikin ang content creator sa panahon ngayon. Masaya po akong maging parte ng industry na to, doing our purpose. Sana po ay may intindihan niyo. Maraming salamat po sa inyo lahat. Palagi mas pagsusumikapan at pagbubutihan pa po natin para mag-grow po tayo, mag-improve at para sa lahat ng utak at puso na gusto pa nating maabot. Mahigpit na yakap po sa inyong lahat. Ayun lang po muna para sa ano na to. God bless. Keep safe. Ganun siya, no? Well, baka pinita ko. Charot lang. Hindi ko kakayain yun. Okay. Ito naman yung mga ilan sa mga comments, no? Ito galing ito kay Jem, no? People are just affected to beauty. They attracted the authenticity, character, and sincerity. When those qualities become rare, they become more noticeable. Ito galing sa Skelming, bilang lalaki, alam ko po kung bakit tayo maling sa mga ganito, pero wala akong may pinapatamaan. Gusto ko lang naman malaman na nagtitinda pala ako ng ito. Ba't meron kayong ganito? Ayaw kong basahin dyan. Parang nagsasabi ka lang ng promotion. Anyway, next tayo, galing ito kay Carmina sa Beauty and Brains. Sana dito mga content creator, hindi puro sayaw at pa-cute na ang ginagawa. Galing ito kay Martin. Crush ko to. Ganda ng mga contents niya. Napaka-informative and refreshing at nakakalit. Gandang smile niyan. Malayo mararating. Next, Kuya Kim. Huwag naman na yan parang huwag. Take note Mr. Michael. Hindi naman sa yan Kuya Kim is a Kuya Kim. Okay? Siya ang wag natin ikumpara. Katulad ng sinabi niya na wag natin ikukumpara sa ibang tao. Kasi ayaw niya ng ganun. Okay? So, ang anong sa akin Kuya Kim is Kuya Kim. Okay? Si Lance ay si Lance lang. Okay? So, wag natin ikumpara. Okay? So, galing to is slow living. Lance, dumadami na nawa ang mga kagaya mong content creator para mabawasan ng mga basurang vlogger na puro kalaswaan lang ang post. Okay. Ngayon mga stories, ito yung hinihintay nyo, aking komentaryo ko. Itong aking opinion. Una, guess ko lang lahat kung bakit patok si Miss Ito. Hindi ito simpleng dahil maganda siya, hindi ito dahil ibang lang ang aura niya. Ang totoo ay may malinaw siyang identity. May signature intro siya sa madaling tandaan. May content siya na husa pero hindi boring. Informative pero hindi mabigat. At lifestyle-based pero hindi mukhang pilit. Sa madaling salita, alam niya kung ano ang linya. At marunong siya mananatili doon. Pangalawa, may tama ang punto ng ilan pero mali ang paraan. Totoo, maraming taong naghahanap ng authenticity, sincerity, at mga content na hindi puro papansin. Pero hindi ibig sabihin nun ay kailangan ng tawagin cheap, basura, o mababa ng ibang creators para lang mapuri si Miss Lance. Okay? At dyan ako diretso, kapag ang pinuri mo sa isa ay nakatayo sa panlalait sa iba, hindi na yan compliment. Ego na yan. Okay? At dapat malinaw yan sa lahat. Okay. Pangatlo, yung pinaka-class dito ay si Lance mismo o si Miss Lance mismo.
Siya na mismo ang nagsabi na iwasan ang comparison ang babash. Katulad yung sinabi ko kanina sa itong sa kay Mr. Michael, hindi kasi yung pwedeng sasabihin next Kuya Kim, Kasi sinabi ko kanina, Kuya Kim is Kuya Kim. Si Miss Lance as si Miss Lance lang. Okay? Huwag nating ikukumpara. Ganyan yung katulad yung sinasabi niya dito. Okay? Sana, ito, para sa akin, malaki yung test ng character niya. Kasi maraming creator na pwedeng sumakay sa hype at kaya lang na mga fans na maninira sa iba para mas lalo silang umangat. So, pero dito, kabaligtaran dito, Okay? Si Miss Lance mismo ang nagpapaalala na iba-iba ang niche at lahat may pinaghihirapan. That says a lot about her maturity. Pangapat, sa mga aspiring content creators, ito ang diretso kong advice dito. Huwag niyong gayahin lang ang pumatok. Huwag kayong huwag kayong gagawa ng parang katulad ng batang creator. Huwag yun, okay? Hanapin niyo lang kung ano ang natural sa inyo. Hindi porket sumikat si Miss Lance sa wholesome at informative style, lahat kailangan ganun din. Okay? Ang tunay na aral dito ay hindi maging katulad niya. Ang tunay na aral niya ay magkaroon ng sariling identity, gumawa ng content na may saysay, huwag umasa lang sa trend, okay? At huwag maging kopya ng kopya. Tandaan niyo yan, ha? Iba dyan, nagtatanggol pa yung isa dyan, ako. Kasi sa totoo lang, pagod na ang tao sa recycled content. Ganun lang yun, okay? Ganun ako. Hindi ko maintindihan kung bakit. Yan yung pinapunta. Sabi niya, bakit? Kina-copyright ba yan? Ganito. Iba ang copyright sa recycled content for your information, ha? Even din ako, sawa na ako sa ganyang panggagala. Hindi naman sa hindi naman sa, na porkit na ginaya ko lang si ganito, ginaya ko si ganyan, sa gila agad yun. Hindi yan. May iba, magkaiba kasi yung satay sa spoof, okay? Iba yun. Panglima, sa viewers and supporters naman, lalo sa mga sa mga comment section, Kung gusto niyo talagang suporta ng wholesome creators, ayusin niyo rin ang paraan sa pag-support. Huwag yung wholesome ng creator pero bastos ang mga fans. Huwag yung mga inaangat kayo pero may tinatapangan kayong iba. Okay? Pwede mong sabihin, gusto ko ang content niya kasi informative, simple, and sincere. Okay? So, tama yan. Okay, tama yan. Pero kapag sinabi mo, dapat ganito lahat, hindi ganito pa-cute. Then, sayaw, may kalaswaan. Doon na pumapasok ang toxic comparison. So, at tandaan nyo, at ang internet marunong manghawa. Okay? Kapag toxic ang praise, toxic din ang community. So, pang-anim, may isa pang mahalagang punto dito, Ang pagsikat ni Miss Lance dito, ay patunay na may audience pa rin para sa maayos, malinis, at may substance na content. At magandang balita dyan, kasi ibig sabihin, hindi pa tuluyang nilalamon ang algorithm ang kalidad. Pero reminder dito sa mga creators, hindi sapat na magmukhang wholesome, okay? Kailangan natin ng laman talaga ang ating content. So sa tingin ko, doon papasok ang edge ni Miss Lance dito. Hindi lang siya safe tignan. May dating din ng mga delivery, may thoughts ang content, at may consistency ang persona. Pampito, ito ang pinaka-simple kong conclusion dito. Hindi problema ang paghanga kay Lance. Ang problema kasi dito, kapag may panghanga ay nagiging moral weapon, okay, laban sa ibang babae o ibang creator. Kapag nangyari yan, nawawala na ang punto. At imbes na maging positive ang usapan dito, magiging mapanghusgan na lang. Yun. So, ang final thoughts ko dito, mga stories, deserve ni Lance ang appreciation, deserve niya ang traction, at deserve niya ang recognition. So, pero ang mas deserve dito ay pagtunan ang pansin dito ay may
ang leksyon. Okay? May puwang pa rin online para sa mga content na may class, may substance, at may sincerity. Pangalawa na, hindi kailangan mag-apak ng iba para lang iangat ng isang content creator. Okay? Sa totoo yan, mas lalo akong humahang kay Miss Lance. Hindi lang dahil sa content niya, kundi dahil sa response niya. Kasi doon mo makikita yung marunong siya mag-draw the line. Okay? Hindi niya hinayaan maging dahilan ang pangalan niya para sirain ng iba. At sa panahon ngayon, bihira yan. At kaya kung may mga dapat tularan dito, hindi lang yung image niya, kundi yung pagiging maingat, grounded, at respectful niya sa industriya. Kaya mga stories, anong take niyo dito? Bakit nga ba mabilis sumikat ang isang content ngayon? Dahil ba sa looks? Dahil sa authenticity? Sa timing? O sa content na may totoong silbi? Comment nyo sa baba, at gaya ng paalala ng Lance, gaya ng paalala ni Lance, walang bashing, walang toxic comparison, real talk lang. Kung nagustuhan niyo yung mga video na to, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click the notification button sa baba. As always, mga stories, thank you and have a good never-ending stories. Bye! Dialog yan. Bye! Okay.